Kaya na niya sa mayorya ang pagpili sa karapat-dapat na leader ng Senado sa paparating na Kongreso dahil wala naman daw siyang balak na sumapi sa majority bloc. Miyembro ng minorya si Ontiveros kaya hindi raw siya boboto ng Senate President dahil mas nakatuon siya sa pagpapalakas ng oposisyon. Yung pagboto sa SP ay yung mga majority ang gumagawa niyan. Hindi po ako boboto para sa SP or sa SAPI sa majority. So, sila na po ang magdidesisyon dyan. Yan nga po ang tinig ni Senadora Risa Ontiveros. Samantala po naman sa malungkot pong balita, pumanaw na ang Pilipinang caregiver na si Leia Mosquera halos isang buwan matapos siyang madamay sa ginawang missile attack ng Iran sa Israel noong pong Hunyo 15. Kinumpirma mismo ng Philippine Embassy sa Israel ang pagpanaw ni Mosquera dahil sa matinding pinsalang kanyang sinapit sa pagsabog nga po sa kanyang apartment. Ilang linggo siyang nanatili po sa intensive care unit at sumailalim po sa ilang mga operasyon. Inaayos na po ng embahada ang pagpapauwi sa kanyang mga labi. Ayon po sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sasagutin ng pamahalaan ang lahat ng gastusin sa pagpapauwi at libing sa labi ng Pilipinas. Samantala, balita naman po sa lalawigan, mga kapatid, patay sa pamamaril ng isang enforcer ng Special Action and Intelligence Committee o SAIT sa General Trias, Cavite. Duguan at wala na nga pong buhay ang biktimang si Hervin Cabanban nang matagpuan sa kanyang bahay. Meron siyang tama ng bala sa ulo. Ayon po sa barangay, bago matagpo ang patay si Cabanban, nakarinig pa ang mga residente ng putok ng baril ng madaling araw. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo sa krimen. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, isa sa titig ng anggulo sa krimen ay ang pagiging enforcer ni Cabanban. At sa ilang pang mga tampok na balita, arestado ang 13 sangkot sa iligal na pagmimina sa Bunawan, Agusan del Sur. Kabilang po sa mga nahuli ang 4 na naman ng mga Chinese. At ayon sa PNP-CIDG, walang permit ang pagmimina ng ginto ng mga suspect. Nakuha sa illegal mining sites ang sako-sakong buhangin na may ginto, mga heavy equipment at ilang pang kagamitan sa pagmimina at pagproseso ng ginto. Nagkakahalaga ang mga ito na higit sa 7.9 million pesos. Maharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act. Inilagay naman po sa restrictive custody ang 5 pulis na inirereklamo ng pangingikil sa isang motorista dyan po sa General Santos City. Sa natanggap na sumbong sa Gensan Police Office, 50 pesos na pangkain lamang daw ang hiningi ng mga pulis sa motorista sa checkpoint. Hinihintay na ang ihahaing kasong administratibo sa mga sangkot na pulis. Sinibak naman po ang 50 pesos. Sinibak naman po ang hepe ng istasyon kung saan nakadestino ang 5 pulis. May bago na po silang hepe sa ngayon. Samantala pa rin patay po ang 11 taong gulang na bata nang bumangga sa concrete barrier ang sinasakyan nilang SUV sa Daraga, Albay. At ayon sa investigasyon, galing sa Sorsogon ang SUV nang mawalan daw ng kontrol ang driver nito. Nadisgrasya po ang sasakyan sa bahagi ng Maharlika Highway. Bukod sa namatay, siya ang sugatan sa naturang aksidente. Patay naman po ang isang lalaki matapos umanong barilin ng nakaupong Sangguniang Kabataan President. Diyan naman po yan sa Argao, Cebu. Base sa investigasyon, pinuntahan ng suspect ang biktima sa isang resto bar at makailang beses na binaril. Kinawaan nga po ang biktima sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero naideklarang dead on arrival. Agad namang inaresto ang suspect. Nakuha mula sa kanya ang ginamit po na baril. Napag-alamang mayroong kaukulang lisensya sa pagmamayari ng barilang suspect pero wala itong permit to carry. Selos at love triangle ang nakikitang motibo sa krimen. Sa mga ginagawang orasan ng ating po namang himpilan, 105.9 True FM, ganap ng alas 6:39. Samantala po naman sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan sa mga motorista. Magpakarga na po tayo habang maaga pa dahil nagbabadya na naman pong tumaas ang presyo po ng produktong petrolyo. Sa pagtansya po ng isang oil company, hanggang piso 30 centimos per liter ang patong sa diesel. Habang 50 centimos po naman sa gasolina. Nauna po sinabi ng oil
Industry Management Bureau na tumaas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa mas malakas na demand bunsod po ng mainit na panahon sa ibang bansa. Nakaapekto rin daw ang pag-atake ng grupong Houthi sa mga cargo vessels sa Red Sea. Tiniyak naman ng Sugar Regulatory Administration o SRA na hindi makakaapekto sa presyo ng asukal ang pag-angkat ng halos kalahating milyong metriko tonelada ng asukal. Nangako rin po ang SRA na hindi ito magiging problema sa mga lokal na magtutubo. Nananatili naman daw stable ang presyohan ng asukal sa merkado nitong mga nagdaang taon. Tumaas din daw kamakailan ang farm gate price sa lokal na produksyon. Maalalang inaprobahan ng SRA ang importasyon ng 424,000 metriko tonelada ng asukal. Yan ay para matiyak na sapat ang supply para sa domestic consumption at maging sa buffer stock. Sa mga customer po naman ng Meralco, baka po mas mabigat sa bulsa ang bill natin sa kuryente ngayong buwan. Sa anunsyo po ng Meralco, tumaas ng halos 49 centimos per kilowatt hour ang singil nila sa kuryente. Ito katumbas ng 98 hanggang 244 pesos na karagdagang bill ng isang bahay na kumukonsumo lamang ng 200 to 500 kilowatt hours kada buwan. Ito na po dahil sa mas mataas na naman na generation charge o halaga po mismo ng kuryente. Humina daw kasi ang piso din kontra dolyar. Nakadagdag din daw ang mataas na presyo po ng langis sa world market dahil sa gera sa pagitan po ng Israel at ang Iran. Mawawala naman po ng kuryente ang ilang bahagi ng Quezon City at Caloocan po mamayang gabi mga kapatid dahil po yan sa itinakdang maintenance activities ng Meralco. Kasama sa mga apektadong lugar ang Greater Lagro at Pasong Putik sa Quezon City at Tala sa Caloocan. Simula po yan alas 11 mamayang gabi hanggang alas 4 bukas ng umaga. Sinimulan po naman ang pagpapatayo ng 2.37 billion pesos na utility scale solar farm ng Jean Nagitas Solaris sa Iloilo. Layon po ng Ajuy 1 solar power plant na mag-supply ng renewable energy sa Panay Island. Aabot sa 62 megawatts ang kanyang kapasidad. Kaya rin ito na magbigay ng kuryente ng lagpas sa 92 gigawatt hours ng clean energy sa kada taon. Sapat na raw po yan para sa 25,000 mga household. Sa mga balita naman po, sa labas ng bansa, hindi bababa sa 30 ang patay matapos muling maglunsad ng pambobomba ang Israeli forces dyan po sa Gaza Strip. Ang ilan sa Palestinong pakwit nakuhanan na hinahanap ang kanilang mga kaanak matapos mapabilang sa mga biktima po ng pag-atake. Ayon nga sa report, linggo ng gabi nang magsagawa ng airstrike ang Israel sa Gaza City dahilan nga upang mawasak ang maraming kabahayan doon. Nangyari po yan sa gitna ng isinusulong na tigil putukan sa pagitan po ng Hamas at ng Israeli forces sa Qatar. Samantala, naharap po naman ngayon sa mas mataas na taripa ang mga produktong galing ng Europa na papasok sa Amerika. Ayon sa Facebook post ni US President Donald Trump, abot sa 30% taripang ipapataw sa EU products na magsisimula po sa buwan ng Agosto. Wala pa po nilalabas na pahayag ng European Union sa inanunsyong taripang ito ni Trump. Sumampa naman po sa 129 ang kumpirmadong patay matapos pa rin ang matinding pagbaha na nararanasan po ngayon dyan sa Texas sa Amerika. Bukod dyan, nananatili namang nasa higit 100 ang patuloy pa rin nawawala sa ngayon. Puspusan ang isinasagawang rescue effort sa mga apektadong biktima. Nauna nang binisita ni US President Donald Trump ang mga apektadong residente. Sa ilang pang mga balita, patuloy pong ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad matapos nga pong mapaulat naman na nawawala ang 2 tao bunsod ng matinding pagbabaha naman sa Spain. At ayon po sa report, July 12 na maiulat ang mga biktima sa Cubelles sa Catalonia. Kinumpirma ho naman ng kanilang Weather Bureau na ang naranasang matinding ulan sa iba't ibang mga lugar sa Espanya ay bunsod ng masamang panahon. Obvious pa. Dagok naman sa maraming magsasakang nararanasang matinding init po sa bansang Serbia. Ayon sa report, papalo po sa 40 degrees Celsius ang dalang init na naitala sa nasabing bansa. Bukod nga dyan, higit 1 buwan na ring hindi nakararanas ng pag-ulan ang kanilang bansa. Itinuturing naman na isa sa pinakamatinding init na nararanasan ng naitala sa Serbia sa mga nagdaang taon. Senyor Iñaki Garcia, buenos dias, senyor. Good morning.